Sobrang init ng panahon, guys. So, advice ko sa inyong lahat, guys, dapat instead na instead na kape sa umaga, kape sa hapon, medyo iwas-iwasan natin muna ang pag-inom ng maraming kape. So, advice ko sa lahat, lalo na dito sa Pilipinas, sobrang init kasi. So, more water tayo mga inday kag mga toto. Hindi. Kaya tani ako subong mainom ko sa tani mainom ko subong liwat kape. Pero nadumduman ko nga instead of kape, guys, mas okay na ang inumun ko subong is water. So, yun, guys, tubig, mas damihan natin yung pag-inom natin ng tubig, guys. Sobrang init kasi ngayon ng panahon, lalo na sa mga high blood. Iwas tayo, guys, sa heat stroke na ginatawag. Kahit kung hindi tayo mag-inom todo daw tubig, so dali kita ma-heat stroke sa sobrang kainit. Guys, hindi man ko supposed to be, hindi man ko pala inom tubig, hindi ko pala inom tubig mga inday, pero pinipilit ko yung sarili ko na uminom ng maraming tubig kasi sa totoo lang mga inday, meron akong maintenance sa high blood. So para iwas high blood tayo, guys, sa sobrang init, pilitin natin talaga yung sarili natin na uminom ng maraming tubig yun. Kasi ang tubig maka-circular ba sa ating dugo. Kaya sundin nyo ako, guys, ha, kasi para din yan sa atin lahat, guys, na uminom tayo ng maraming tubig, lalo na ngayon kasi sobrang init. Nakatapos na ako, guys, na labas sa aking mga damit. So thankful ako, guys, kasi pagkatapos ko naglaba, sinampay ko sa labas, sobrang init. Tapos buti na lang may aircon dito sa apartment ko. So mamaya patayin ko yung aircon kasi kadalasan yung open ko sa aircon, guys, 1 oras hanggang 2 oras lang talaga. So para medyo tipid lang, para pag nakaano na yung lamig dito sa loob, nakaikot na yung lamig, naka-steady na yung lamig dito sa loob, yung electric fan ko na lang ang ginagamit ko. Tapos pag sa duty kasi ako, guys, buong araw ako hanggang gabi sa duty. So pagdating ko dito sa apartment, una ko talaga binuksan inuuna ko yung pagdating ko dito, open ako ng aircon at saka yung wifi kasi napakainit dito, guys, kasi buong araw siguro hindi na open yung aircon. Kaya pagdating ko dito, pagpasok ko sa room, sobrang init. Tapos yun, pag sa gabi, guys, todo inom talaga ako ng tubig bago ako matulog. Kasi natakot din ako sa sobrang init ngayon ng panahon. Sa Robinson, hindi naman ako makaramdam ng init. Pero pag sa lunch namin, lumalabas kasi kami sa lunch, papunta sa restaurant, sa karinderya, guys. Kasi sa loob, may vanity naman kami na pwede namin tambayan, pwede kami doon kakain. Kaso lang, yung baon ko is rice lang, wala akong ulam. So kailangan ko talaga lumabas. Naku, parang apoy yung init, guys, sa labas. Napakainit habang kumakain ako, guys. Parang hindi ko talaga makaya ang init. Pero okay lang naman kasi 30 minutes break lang kami. So pagkatapos ko kumain, agad ako pumasok sa Robinson kasi 30 minutes break lang. Kaya
yun lang, yung ma-advise ko sa inyo guys, more water. Kasi malaki talaga ang maitulong sa atin ng tubig sa ating katawan, lalo na sa ngayon, sobrang init guys. Malaki talaga ang maitulong ng tubig sa katawan natin. So, yun. Iwasan natin na inom ng kape sa ganitong oras. Pwede tayo mag-inom ng kape sa umaga lang pagkagising. Tapos sa hapon, instead na coffee, water na lang guys. Kaya ako ewan ko. Kasi guys, gusto ko din na sabi ko, parang hindi naman ako naantok. Sabi ko sa sarili ko, siguro mag-inom ako ulit ng kape. Kasi kaso lang naisip ko talaga, naku po, iwasan ko talaga ang maraming kape ngayon. Instead na coffee, water na lang. Water muna guys. Mas kasi yung water, malaki ang maitulong sa atin ng tubig guys. So, water muna tayo kumain tayo. Kasi sobrang init. Ang kape, pag tag-ulan na yan guys. Pag tag-ulan, okay lang na maka 3 times a day ka sa coffee pag tag-ulan. Pero ngayong panahon na sobrang init guys, okay lang na isang kape lang sa umaga lang talaga ang kape. Medyo iwas-iwasan natin ang kape pag ganitong sobrang init. Thankful ako ngayon guys kasi day off ko. So nakapahinga ang lola niyo Sally. Nakapahinga, relax muna. Tapos bukas guys, may duty ako bukas. Tapos April 12, day off ko na naman. Dapat kasi guys, 3 ang day off ko. April 10, 11, and 12. Kaso, yung kasama ko sa trabaho, sabi niya sa akin kahapon kung pwede ko ba daw ibigay yung April 11 ko na day off. Kasi daw, kailangan niya mag-attend ng recognition day ng anak niya. Kasi wala daw, kasi namatay na ang asawa ng co-worker ko. So, naawa din ako sa anak niya, naawa din ako sa kanya kasi relate ko din guys. Ako, ina din ako ng mga anak ko. So, kung ako din ang sa kalagayan niya, tapos hindi niya ibigay yung day off niya sa akin, masasaktan din ako guys. Kasi, di ba, lahat tayo ng mga parents, gusto natin na lahat ng mga activity ng anak natin, kailangan natin magampanan, kailangan natin na ma-attend, kailangan natin na umattend sa mga meeting, lalo na pag graduation, napakahalaga talaga, recognition, napakahalagang bagay yan guys. So naawa ko sa kanya, sabi ko sa kanya, sige, ibigay ko na lang sa'yo kasi nakaintindi naman ako as a mother, kasi may mga anak din ako. So sobrang saya niya guys kasi binigay ko yung day off ko na April 11 sa kanya. Sabi ko sa kanya, kahit napapagod ako, sobra okay na lang sa akin kasi importante, mahalaga yung sayo. Ako okay lang naman sa akin kasi ngayon nakalaba na ako ng mga damit ko, tapos pwede na ako humiga, matulog, tapos mamayang hapon live stream ulit. Saya ng buhay ko guys. Tapos bukas yung pasok ko, customers entrance ako bukas. So 7:45 AM until 6 PM. So okay lang sa akin yan guys. Kaya inom naman tayo ng water, more water. Thank you. Anyway guys, thank you for always support my channel. Thank you for always watching. Happy talaga ako guys na andyan kayo palagi sa live ko, sa mga nakikita ko yung nagko-comment sa aking video, yung supporter ko, yung mga friend ko, andyan palagi sa live ko. Maraming salamat sa inyo. Sa mga tagalabas na mga ibang lingwahe, mga ibang language. Thank you so much sa inyo, for always watching, for always support my channel. Thank you. God bless us all guys. Sana po hindi kayo magsawa na suportahan niyo po ang aking YouTube channel. Thank you. God bless you all guys. God